Hello, hello, hello! My name is Wayne, muling nagbabalik. At dito, we will talk all things APC. This is On-Site. Ang title natin, Shift Happens. Gamit ang ating keyword na shift, maraming familiar dyan sa term na yan, lalo na yung mga college students. Maraming mga students ang nahihirapan sa pagpili pa lang eh. Pagpili pa lang nahihirapan na sila kung anong course ba yung pipiliin nila. Pero paano kung nakapunta ka na sa course na yon at ngayon gusto mo mag-shift, gusto mo lumipat, parang, ay wait, iba na pala yung gusto ko sa buhay. Ngayon yung episode na to, matuturuan tayo na yung mga bagay-bagay, mga tips, mga dapat mabigay, and mga dapat nating ma-reflect kapag pipili ng course. And, syempre, maliliwanagan din tayo sa mga, ano ba yung mga tingin natin dati sa mga nag-shift? Dapat ba mag-shift? Ano yung mga kailangan nating i-consider para mag-shift? And ngayon may magbibigay sa atin ng kanyang journey, kanyang buhay, sa kanyang college life. Let us all welcome ang ating guest speaker for today. This is Sean Magalong! Hello, magandang hapon na. Hapon na. Okay, introduce yourself muna. So, first and foremost, my name is Sean Magalong. I am a former student of Soxit APC. Pero apparently nag-graduate na ako ng ITs and I took SOMA around 2024 to take my second course. Ayan. So, SOSIT ka before. Yes. Then from SOSIT, MMA na. Yeah, MMA. Yung SOSIT na to, natapos mo siya? Oo, Na-finish mo siya? natapos ko siya. Pero Then, sobrang delay yun actually. Yung reason behind that, talagang delay ako kasi hindi ko, alam mo yon yung that time is hindi ka pa sigurado sa buhay mo eh. Hindi mo makita kung ano ba talaga yung gusto mong kunin, anong track ang gusto mong puntahan. Pero at least natapos, di ba? Pero yung first reason doon is, akala ko kasi talaga sa IT walang math. Yun ang misconception. Yun talaga. As in, kaya ako mag-IT kasi, di ba nung high school tayo is, tulad ko kasi wala akong senior high. So straight from high school, parang mataas yung tawag na computer subject ko. Kala ko pag magaling ka na doon, magaling ka na mag-IT. Tapos walang math. Ayun. Pero ano yung that time, let's go back. Yeah. Let's say bata ka. Ano yung tingin mo na reason kung bakit ka, ay parang gusto ko mag-IT muna. Mag-IT ako. Mag-IT ako. Sa college gusto ko mag-IT. Ano yung reason doon? Ang pinaka first reason ko talaga is, nung panahon kasi ng way back 2013, ang IT is in demand. As in, talagang ito yung hierarchy ng, kumbaga dati nurse, di ba? Nung time na yun yung pag-IT ka, ay IT yan. Taas tingin sa'yo. Kasi that time yung technology pa-boom na eh. Kumbaga yan yung, ay IT ka, kaya mo mag-hack. Parang may habang ka ganun ka eh, di ba? So, yun yung unang reason ko. Talagang sabi ko, ay IT, sigurado ako pag-graduate ko nito. Pera talaga Sure eh. na agad, sure na. Pera eh. Yun lang. Yun talaga ang pinaka-reason ko. Second is, yun yung sinulat ko sa, to be honest, yun yung sinulat ko dun sa exam dito, di ba, pag mag-apply ka. Pero that time, quick share lang bago, syempre makasama rin naman. Natanong na ako ng father ko, if pwede pa daw kasi palitan that time eh. Ang tawag pa sa SOMA nun is hindi pa sa SOMA, ABMA. Ano yun? Ano yung ABMA? AB Multimedia Arts. Hindi pa siya SOMA. Okay. So, sabi ko hindi talaga gusto ko IT. So yun, tinuloy ko pa rin naman. So, it took me around 6 years to finish IT. Sa 6 years na yon, maraming hindi pumapasok. Wala pa kaming high flex that time eh. Talagang stricto kami. Tapos may class kami. Umaabot kami ng 8 p.m. So, ganun karaming students nun. So, syempre ikaw bilang student, ang klase mo, unang klase mo is 7. Tapos tatamarin ka na, papasok ka ng 3 to 8, di ba? Parang, bala na, hindi na ka papasok. Anong year to? Around anong year to? Around 2024 na to. Kasi mga second year ako. 2014? 2014, yeah. So ano yun? Parang that time yung mga hanggang gabi pa na klase sa APC. Oo, meron talaga. Ngayon hanggang ano lang? Hanggang 5:30. 5:30 5:30. na lang. So before man hanggang 8 pa. Kaya nga, tapos wala pang high flex. Siyempre, talagang, yun yung pinakamasaya ngayon. Totoo eh. To be honest. Kaya sabi ko nga, ang swerte ng mga students Ngayon.
kahit na sabihin mo na mahirap yung subject kasi hindi mo naisipin yung attendance mo, pwede ka mag-online, Oo. 'di ba? Do'n pa lang, panalo na. So, yung nga since natapos mo na si SOSIT, say 6 years, Yeah. 6 years SOSIT ka, may time ba dun na parang let's say second year ka, third year, fourth year, inisip mo na parang, "Gusto ko mag-shift," parang ano, parang nag-iiba na yung tingin mo sa SOSIT, gano'n? May mga times Oo. ba na Maraming na-attempt mo? times, Oo, lalo na nung second year na ako kasi do'n na kami nag-start ng parang thesis namin sa SOCSET, eh. oo, Parang do'n ko nakikita talagang, dito ba ako?" oo. Pero that time, tinanong ko yung parents ko, lalo na papa ko, siyempre I'm from dependent ako ng military, Oo. kung puwede ba ako mag-shift, sabi niya. It's either I shift na mawawala lahat ng privilege ko, as in kumbaga siyempre yung mga extra allowance, yung mga gano'n, or tutuloy ko 'to, tiyatiyagain ko. So siyempre bilang ako, wala, tiyagain ko na lang, Kailangan, tuloy 'di mo ba? na. Tiyagain ko na lang. So eventually, hindi pa malabong mata natin, swerte tayo sa mga kaibigan natin, natutulungan naman nila tayo sa subject itself. Pero siyempre ang dami kong nakasamang batch kasi nga sobrang ireg talaga ako, as in Mm, super ireg. Parang bawat term may bagsak ako, eh. Kasi hindi naman dahil bumabagsak ako kasi hindi ko alam yung subject, pero unang-una yung cause nun yung parang hindi ko trip, eh. hmm. Hindi ko trip pumasok, hindi ko trip yung subject, tapos yung isip mo pa nun kasi parang, "Ay gusto ko lang pumarty, gusto ko lang." Mm. So, kumbaga sa word namin school kid. School kid ka pa. Yan. Nung panahon kasi namin, eto siguro para sa'kin ang pinaka-lesson dun, hindi namin napaghandaan yung pag-college, eh. Kasi from junior high, nag-step up kami college, eh. College na. So, unlike yung to be honest, kung titignan mo yung senior high, pini-prepare pa kayo, eh, Oo, eh. na, "Uy, kahit na kinuha mo dito is parang correct me if I'm wrong, yung mga ABM, STEM, 'di Oo. ba? Kahit mali yung kinuha mo dun, pero pagdating sa college mo, alam mo na yung Oo. dapat mo, eh. Sa'min hindi, talagang, Diretso na college, pasok boom, ayun na. college 'yan, sampal na sa'yo yung katotohanan ng college. So, wala kaming stepping stone para ma-gets talaga yung gusto namin na makuhang course. Yun yung ano, tinuro ko din sa'min nung senior high na sabi nun ni Sir Kimberly Malate, registrar na siya ngayon. Sabi, "Wag niyong isipin na, porket UMS kayo dapat related sa social science." Yung senior high, pang-prepare lang talaga siya. Let's say nag-UMS ka nung senior high, dun mo malalaman kung gusto mo ba or hindi talaga Mm, yung, field na yun. Kunyari ako nag-UMS, ta's nagustuhan ko, good for me na yes. nagustuhan ko. Pero kung di ko nagustuhan si UMS, tapusin ko lang si ano, si senior high, 2 years. Yeah. Pagdating ng college, hindi ako Oo, mag-social meron science, ka pa. dito na ako. So, sa inyo, hindi siya na Hindi siya applicable, eh, wala, kasi eh, walang diretso na, gano'n, eh. oo. From junior So high, so pasok ka, college agad. na-shock ka na, wala na. Wala na, Choice college parang na gusto yun, mo na eh. lang, "Ay, shift na lang ata ako, eh." College na yun, eh, 'di Gano'n ba? siya, eh, oo. Gano'n. Ang ano ba, parang yung mga ganyan, parang for you, sobrang laki talaga. Gano'n siya kalaki, gano'n kalaking Oo, decision siya. malaki yung kung tinitignan ko yung how naging stepping stone ng mga students yung senior high. Oo. Malaking tulong sa kanila yun kasi dun preparation, Hmm, puwedeng magbago isip. Like ito sample kanina meron akong friend sa baba na parang ang kinukuha niya ngayon is tungkol sa psychology. oh, Pero pinipilit namin siya mag-arts kasi baka gusto niya rin, oo, 'di ba? So, puwede siyang may chance siya, na magbago pa unlike yung sa panahon namin na talagang ship is ship, oo. gano'n talaga, eh. So, pero ang one thing mare-realize mo 'pag nag-shift ka is dapat 'pag nag-shift ka, sigurado kang gusto mo na 'yun. Hindi naman puwedeng nag-shift ka ngayon, Trip shift ka ka ulit. ulit, parang ano ano ba talaga gusto mo, 'di ba? So, 'yun yung sigurong pinaka-way na mabibigay kong payo. Nung ano ka ba, ngayon naman, present times na, MMA ka na, Yeah. meron ka bang regrets? May regrets ka ba na, sana nag-shift ka na lang or okey lang sa'yo na tinuloy mo yon or sana una pa lang nag-MMA ka na, gano'n? Ang sagot is sana nag-shift ako agad. Ayun, Yes. Kasi
alam mo yung sayang yung panahon, eh. Yung time. Yung time na parang 'di ba before pandemic, hindi ko nga nagamit yung IT ko, eh, Mm. ni Sherry. Tapos kaya lang ako napunta dito sa MMA kasi during pandemic may napanood lang talaga ako sa YouTube na isang content creator about photography. Oo. Parang ito talaga yung gusto kong gawin. Do'n nag-start yung interest Oo, mo? talagang yung time na yun naging Hmm. eager ako na lahat ng lumang camera namin hinanap Hinanap mo ko na. para lang mag-try ako ng Oo, practice, YouTube. practice. Tapos merong isang school, yung Federation of the Ah, Photography something, oo. Yung FFF. madaming F o Yeah, madaming P? maraming PPPF, FFPP, basta yeah. madami yun, eh. Oo. So nag-online ako, basic photography sa kanila. Oo. Tapos dun ko nalaman na, ay ito pala yung gusto ko. Ah. As in dito pala ako dapat. So I tried photography during pandemic, tapos tuwing may activities yung father ko, sumasama ako para ako yung kumuha sa kanila. Then, in the same house, sumasali ako competition. Sabi ko, ay, dito pala nakikita ko na yung skills ko. Parang, unlike sa IT no na parang, Ano bang feeling mo nung nasa IT ka, that time? pwede ba dito sabihin? Ah, Feeling ko ang bobo-bobo ko talaga nun. gano'n. Yung Oo. feeling mo ang baba-baba Oo, mo parang, na. ay, ano ba to? Oh. Anong alam ko dito? Paano ko tatapusin to? May Yung, background ka ba sa IT before? Or wala wala talaga? talaga. As Naisip in, mo lang sa IT, go back, oo, IT kasi na IT computer, in kasi demand. kasi maganda, eh. Kumbaga, eto nakakatawa kasi 'to. Oh, Parang yung sinulat ko dun, 'di ba? Anong kukunin kong course? BS Information Technology, technology, pak. Mobile and Internet. Gano'n. 'Di ba 'pag nalagay mo yung Ganda pakinggan, paggaling, eh. Ganda Mobile and pakinggan. Internet ako, eh. Cool yun, 'di ba? Pero, That time 'pag sinabing IT ka, ay, IT, 'di gano'n, ba? gano'n. Ang taas ng tingin 'pag IT Gano'n. that time, eh. 'Di, yun nga kasi nakakatawa, 'di ba? Parang iniisip mo lang yung pangalan, hindi mo iniisip yung Gagawin. gagawin, ano pa talaga dapat doon. Ay. Pero meron naman na mahilig talaga mag-coding, Oo, so oo. talagang passion nila, eh. So, Pero yun for nga, you, for me, hindi hindi siya 'yun. talaga. Yung So, ano, kaya nga sabi ko ang tip ko is, kung first year ka pa lang ngayon at sa tingin mo hindi ka na uusad dito is, take the risk mag-shift. Kasi oo. isang beses lang, hindi ko sinabi mag-shift ng mag-shift, Wala eh, 'di ba? Pero yung take the risk na yun, baka kasi yung risk na yun, yun yung tamang daan para sa'yo. At least makuha mo yung totoong passion mo, yung totoong gusto mong gawin. Like now, 'di ba, siyempre ako nasa SOMA na ako. Oh, Hindi lang photography, nagvi-videography na ako, na ngayon gagawa ako ng film. So, nag-e-enjoy na talaga ako ngayon, as in kahit na anong pagod ko, ano yung puyat ko, basta nagagawa ko yung photography, yung video, okey na, eh, masaya ako, eh. Kasi nakuha ko talaga yung gusto kong part. So, kung magshi-shift talaga tayo is dapat first year pa lang isipin na natin isipin na. mabuti. Kung may Kung doubts na tayo, kung may first doubts year pa talaga lang, tayo, assess na natin sarili natin. oo. Ang ano rin diyan na natutunan ko ngayon sa sinabi mo, isipin mo yung mangyayari in the long run. Mm, Kung first year ka pa lang, may doubts ka na, nahihirapan ka na, isipin mo second, third, fourth year, talagang gano'n mm, din yung feeling mo. Eh, kung nag-shift ka sa something na gusto mo, oo. nag-e-enjoy ka sa first year mo pa lang, hanggang fourth year nag-e-enjoy ka pa rin, eh. Oo, kahit anong hirap na sabihin nilang, Oo. "Hirap naman ng gumawa ng film, ang hirap naman gumawa ng script." Pero nag-e-enjoy ka, Oo, kasi unlike, yun yung gusto mong oo, gawin. unlike kunyari tinuloy mo yung example ko, tinuloy ko yung IT, Oh, gumagawa kami ng anong feeling mo program. nun? Say second, third, fourth, Alam mo inano mo yung yun, eh, alam mo yung in-endure mo yun, eh. parang robot ka na lang para tapusin, 'di ba? Walang excitement, walang Ko-comply na lang. enjoyment, gano'n na Hmm. lang. Talagang tapos yung mga, sorry po, pero yung mga prof, medyo talagang high-tech kasi ayun nga, 'di ba, Strict. Strict that ang time. APC is talagang 'pag IT is Center of Excellence. So, iba talaga, Iba yung ano na, iba, eh, higpit dun, 'no? iba. So, yung ang ano mo dun parang hindi ka fit, parang this Hindi, is not for you. hindi, hindi Nakita talaga mo siya. siya sa MMA. Oo, Dun na sa MMA dun ang ko nakita ano, yung yung hindi ko makakalimutan na sinabi na na-realize ko tama yun during the intro man na sabi ni Sir RJ, tayong mga artists, yung word na baliw. oh, Alam mo hindi baliw na ano, I mean ay naano ko yan, good term na parang kailangan yung pag-iisip na baliw is creativity. oo, oo. So dun ko na-realize na, ay meron pala yun. Oo, Talagang nandun pala ako. Hindi ako puwede sa logical side oo. kasi mahina ako dun. Mas
creative. Yeah. Ang laki-laki ng mundo. Yun, yung Yeah. sabi ni Sir RJ nga na yung mga artists mga, ang term niya is baliw. Kasi nga, in a way na iba sila mag-isip. Hindi sila yung stick to one rule lang. Yes. Kailangan nag-explore creative ka. Iba-iba yung mga pupasok sa isip mo. Ganun. Oh. Yung ano ba? Parang ito na, natapos na si Sosit. Tapos mo na pack, graduation pack. Nagkano ka ba? Parang, ano yung medyo hesitant ka pa na i-enroll tong si Soma or buo yung desisyon mo na i-enroll ulit si Soma? At first, siguro yung unang term ko, talagang medyo doubtful ako sa sarili ko. Oo. Unang-una, ang layo ng gap ng age ng mga classmate ko. Tapos, sino kakausapin ko doon? Parang, Oo. hindi naman ako, ano isipin ng mga to? Tito na ako eh. Oo, Di ba? layo ng age Ang gap layo, eh. di ba? Pero yung, the more na nakikita ko yung sarili ko na gumagawa ng project, tapos nagkakaroon ako ng mga friends dito sa APC na Soma na mas younger sa akin. Tapos may natututunan ako sa kanila kahit mas bata eh. Alam mo yung, kahit na alam ko may mas alam ako. Pero sometimes na nabibigyan pa rin nila ako ng insights eh, as an artist eh. Talagang, Yung fresh ideas. yun siguro lalo yung nagpo-push through sa akin na tuloy ko pa. Konti na lang eh. Kumbaga, andito na tayo sa finish line, bakit di mo pa tutuloy? Pero yung first talaga, as in first 3 months ko parang, hindi ako pumapasok na physical, puro online lang kasi high flex nga. Kasi hindi ko rin alam kung kaya ko pa bang tuloy kasi alam mo yun, parang ang layo talaga ng age gap, gano'n. Pero eventually, nag-e-enjoy ako. Totoo, nag-e-enjoy talaga ako ngayon. Maraming students na siyempre, ngayong, before kasi parang medyo maano yung tingin sa pag sinabing, ay, nag-shift. Pero ngayon parang normal na yung nag-shift eh. Lalo na dito sa APC na napansin ko parang normal lang pala. Kung maging erect ka, okay lang. Kung shifty ka, okay lang din. Parang hindi na siya ganun ka big deal ngayon. Diba? Unlike before nga na andun yung takot kasi baka ano yung isipin ng ibang tao. Ngayon nagbago sa akin yung tingin ko na normal lang pala dito eh. Ako, nag-stop ako ng 1 taon. Pagkapasok ko medyo kabado pa ako. Then nung pagkaupo ko parang normal lang pala. Oo, kasi hindi ka naman i-judge ng tao na, ba't ka nag-shift? Oo. Pero nandun yung tanong, ba't May ka tanong nag-shift? Di ba? Pero pag nakuha mo yung, na-express mo bakit ka talaga nag-shift at in-accept mo yun kasi yun yung hindi ikaw yun. Kumbaga kaya ka nga nag-shift. Hindi mo makuha yung passion mo, yung hobbies mo or something na kaligayahan mo. Pero pag nandun ka na, hindi siya hadlang. Kumbaga, kahit nasabing, Sean Magalong nag-shift yan. Yun naman, Hindi naman diba? siya ganun ka big deal Hindi siya talaga. ganun. So, wag tayong matatakot doon kasi part yun, di ba? Part ng pagiging student yun. Tsaka, pag tinanong ka, yung tanong na lang ngayon is out of curiosity na lang. Oo. Yung pag ba't ka nag-shift? Okay. Tapos na. Kaya hindi yung, so nag-shift ka kasi ganito. Ay, dati nakakatakot na baka i-judge ako. So, let's try to be detailed naman. Okay. Ano yung, sige, bigay ka na lang siguro mga tatlong like, dapat i-assess kung gusto nating magstay. Yun muna, yung stay muna. Na dapat magstay tayo sa course na to. Siguro 3 lang na criteria mo. Ang first siguro para sa akin is, kung pumapasa ka naman, bakit ka mag-shift? Ibig sabihin, kung pumapasa ka or something na medyo mas mataas ka sa pumapasa, kaya mo. Kaya mo eh. So you don't need to change course or shift. Diba? Second is, siguro ang sa akin is, isipin mo rin yung financial. Kasi number 1 yun. Actually, dapat number 1. Pero para sa akin kasi minsan yung financial din yung reason bakit nag-i-stay tayo. Oo nga eh. Diba? Isipin din natin syempre, yung nagpapaaral sa atin. Isang rin yun eh. Parang madaling sabihin na ayoko nito, gusto ko nito, gusto. Pero isa ding maliban sa sarili natin, may outside factors pa. And yun, financial. Yung third siguro sa pag-stay is na lang. Kung tingin mo is pagdating ng araw, matutulungan ka naman ito, mag-grow ka as a person na pag nag-stay ako dito, pag tinuloy ko to is kaya bang mag-grow as a person, matiyatiyaga ako naman. Kaya naman Di pala. mag-stay ka na. Okay pa. Huwag ka na mag-shift. Ganun siguro siya.
Pero siguro ang pinaka talaga isipin nyo is yung financial, lalo na sa parents nyo. Kasi hindi madali talagang kumita. Lalo na sa akin na-experience ko ng magtrabaho. Well, given meron naman kaming privilege na meron kaming something na kaya naman namin. Pero nung nagtrabaho ko, doon ko na-realize, isang factor pala talaga ng mga student is financial reason. I-check din natin kung kaya ba talaga din. Oo. Siyempre, madaling sabihin, pero pag gagawin mo na, baka mamaya may mga limitations pala tayo. Meron naman, di ba, parang dahil sila yung working student sila, isipin din nila yung sarili nila kung kakayanin pa nila. Oo, isa rin yung mahirap pagiging working student. Ngayon, next naman, sa mga nag-i-stay, ito naman, sa mga gustong umalis, ano yung mga 3 mabibigay mo na criteria na, sige, parang pwede ka talaga umalis. Try mo mag-shift. Ganyan. Parang maano ko dito. Medyo Mako-quote mabigat ako dito. Mabigat Mabigat to Pero hindi, siguro ang first, na lang, tips na iisipin mo maigi is, although counterpart din to ng sinabi ko kanina, is parang isipin mo muna yung sa mental health. Kung talagang fit ka para dito. Kasi, oo nga, nag-stay nga ako dahil yung 3 reason na binigay ni Kuya Sean. Pero, baka naman, mababaliw ka na kasi lalo kahit pag di ka mababaliw nag-shift. ka lalo kapag nag-shift ka. Oo, di ba? So, yung pangalawa ko is, kung yun ba talaga yung passion or nasa puso mong gawin, go for it. Mag-shift ka. Kasi, baka in the end of the day or in some future years, sana mayroon kang sinasabing multo, yung tinatawag natin na multo, na sana ginawa ko na lang to. Pero you have to make choices na talagang sigurado ka para sa sarili mo, na kaya mong panindigan pag nag-shift. Lastly, siguro, ang pinaka advice ko is, huwag na lang mag-shift. Huwag na mag-shift. Oo. Kasi, anong parang may mga stress ba na nakaakibat dyan? Or parang, gano'n, Kung sa wag mag-shift? sa panahon ko kasi, kung mag-shift ka, parang big deal eh. Ngayon nga, sabi mo hindi big deal. Kasi para sa akin kasi, kung nandun ka na sa years ng kagitnaan na second year ka na, saka ka mag-shift, hindi okay yun. Kaya sinabi kong wag ka na mag-shift. Pero kung kaya pang matuloy, kung naman first term pa lang na first year is naisip mo, go. Ang tip ko lang doon is, isipin mo mabuti kung ano yung course na kukunin mo na. Kasi this will be the last time dapat ka mag-shift. Pag nag-shift ka. Sabi nga mahirap, mo mahirap ng shift ka ng shift. Parang kung mag-shift ka, do it once. Yeah. Kasi yun na yung big decision mo na talaga eh. Di ba ang sabi nga, once is enough, 2 is too much. Oo. Pero yung one time na yun, make sure talaga na ito na yun. Yun na yun. Yun na yung tipong the best ka. Kumbaga, kung dun sa unang course mo is nakaka-2 ka lang, dapat make sure dito, minimum mo 3.5. Kaya mo na. Ganun na ito sana. Na yun eh. Yun na yun. Ngayon, ito na. Ito yung lagi namin ginagawa before i-end si podcast. Parang ano siya, conclusion natin. Usually, mag-aano kami na sabihin namin yung pangalan namin. Tapos bibigay ng advice related sa topic. Ngayon, since ikaw na-experience mo both, gusto kong gawin mo, magbigay ka ng isang advice sa mga gustong magstay at isang advice para sa mga gustong mag-shift. Either ikaw yung magpipilit sa kanila na magstay muna or ikaw yung magsusupport sa kanila na mag-shift. Okay. Ito yung camera natin. Okay. Wait lang. Isip ka muna kung anong Kaya okay. Yung ano muna, stay muna. Stay. Hello, my name is Sean. If gusto mo mag-stay ng course mo, isipin mo maigi yung financial mo and yung family mo and yung kung talagang ito yung para sa'yo. Maapektuhan kasi ang ating future dyan. Maraming factors. Parang kung gumawa ka ng decision ngayon, isipin mo yung decision na yun, kung ito ba, ano yung kakalabasan in the future. Isipin natin, isipan mabuti kung pag-stay. Ngayon, yung pag-shift. If gusto nyo mag-shift kayo. Push nyo yan. Hindi. I-shift nyo na. I-shift nyo, ganon. Ganon lang kadali yun. Kahit sinabi ko kaninang hindi. But, ang reason lang doon is, kasi yun ang passion mo. Yun yung gusto mo. Yun yung gusto mong future.
Hindi yung gusto ko lang mag-shift. Oo. Kung gusto mo mag-shift, you choose the right course. You choose your hobby, your passion, everything else. Yun lang ang masasabi ko. Kasi kung mag-shift ka dahil trip mo lang, wag mo nang gawin. Pero kung mag-shift ka dahil tingin mo yun yung magiging best self mo, go. Yung sa pag-stay na part, parang very encouraging siya. Like boost na, sige, laban, mag-stay ako dito. While yung sa advice mo naman ng pag-shift, parang sige, maybe ito talaga yung para sa akin. Inspiring naman. So may encouraging part, may inspiring part. Kayo ba? May mga natutunan ba kayo this episode? If may thoughts kayo about dapat mag-stay or dapat mag-shift, let us know in the comments. And again, this is Wayne, where we talk all things APC here in On Site.